Matatandaan na natagpuan ang bangkay ng 7 taong gulang na batang babae sa baybayin ng Tondaligan, Dagupan City noong Agosto 15. Ang insidente ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa komunidad at nagbunsod ng masusing investigasyon ng mga otoridad laban sa kanyang kinilalang ama at asawa nito. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Lawrence Keith Calub, hepe ng Dagupan City PNP, isinumite nitong Lunes sa City Prosecutor's Office ang mga nakalap na ebidensya at matapos ang mahigit 12 oras ng pagsusuri ay isinampa ang kasong kidnapping with homicide laban sa mag-asawang suspect. Anya na nakikipag-ugnayan na sila sa piskalya at nakatakdang talakayin ang kaso sa korte sa darating na Agosto 25, araw ng Lunes. Sa ngayon, ang mga ebidensya ang pangunahing batayan ng kaso habang wala pang inilalabas na resulta ang isinagawang autopsy. Samantala, posible ring mailipat sa BJMP ang kustodiya ng mga suspect matapos ang pagdinig. Batay sa nakalap na impormasyon, tanging ang mag-asawa lamang ang sangkot sa krimen. Yes po ma'am, nung Monday po ma'am, nirefer na po natin yung mga pieces of evidence natin dun sa City Prosecutor's Office. And after more than 12 hours sa pag-evaluate po ng case is may nai-refer na po tayo na case based pieces of evidence for kidnapping with homicide against sa dalawa po nating suspects. Ma'am, nakikipag-coordinate po tayo sa City Prosecutor and nalaman po namin na yung pag-raffle ng case will be on Monday, this coming Monday po. Ma'am, for now, hayaan na po namin na yung mga pieces of evidence na lang po namin ang magsalita kasi na-file na po namin sa prosecutors. Ma'am, for now po, wala pa tayong result ng autopsy pero nakandaka na po nung Monday, ma'am. So we're just waiting for the result. Ma'am, after po na maraffle yung case, most probably, ma'am, the suspects will also be committed sa BJMP. So yan po yung tinitingnan natin na susunod na mangyayari, ma'am. Base po sa mga nakalap namin na ebidensya, wala po, ma'am, sila lang po na dalawa. Yes, ma'am, yung case po kasi ng kidnapping and murder, pareho pong major crimes ito. So, pag dalawang crimes po na major crimes ang may ipafile, nagiging yung mas mababa na po yung isa. So, kidnapping with homicide na po. And ang fiscal po ang nagde-determine po nito, hindi po depende po sa ipipresent po ng mga ebidensya na nakalap po natin. Ma'am, yung depende po sa ebidensya, pwede pong ma-aggravate yung magiging penalty po nung case. May medium, tsaka may maximum po. Depende po kung may mga makikita na ebidensya na pwedeng mag-mitigate or mag-aggravate po ng case. Nilinaw ni Lieutenant Colonel Calub na parehong kabilang sa major crimes ang kidnapping at murder. Ngunit kapag sabay na isinampa ang dalawang mabibigat na kaso ay otomatikong nababawasan ang bigat ng isa. Dahil dito, kidnapping with homicide ang isinampang kaso laban sa mag-asawang suspect na siyang desisyong ginawa ng piskal batay sa mga ebidensyang nakalap. Ipinaliwanag din na nakadepende sa uri ng kasong naihain ang magiging saklaw ng parusa o multa at maaari itong umabot sa maximum level kung sakaling lumitaw pa ang mga bagong salik na magpapabigat o magpapalala ng kaso. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!